Hello guys at welcome back muli sa aking YouTube channel. So ngayon ay nandito ulit ako sa aking project na two-story na bahay na renovation at rewiring yung ginagawa ko dito ngayon sa bahay na to. So ito ang gagawin ko muna ngayon ay magbubunot ng mga dating wire para sa abang nung mga aircon. Itong mga aircon na to ay dating window type. So ang ginagawa ko ay itutuwid ko muna o tinutuwid ko muna yung mga wire para pag ginatak ko dun sa panel board ay hindi siya mahirap hatakin kasi hindi siya sasabit yung, mga wire niya sa dulo. So mga number 10 na wire 'yan, yung dating abang para sa mga aircon at tatlong kwarto 'yan diyan sa second floor na bahay. So inuunti-unti ko siyang bunot at, para malinis na yung mga dating, utility box na pinaglagyan niya para matakpan na rin at masilyahan na nung painter at, maunti-unti ng, maging maayos yung mga wall nung kwarto at, dito sa panel board ay tatanggalin ko yung, mga wire na aking, tinuwid kanina. So, pinatay natin yung circuit breaker para safe tayo na walang, mangyari sa atin na masama 'no, kasi nga, kuryente 'yan at, binabaklas na natin yung mga wire para mabunot na natin. So, sa aking, project na 'to ay mag-isa lang ako kasi nga hindi pa ako puwedeng kumuha ng, kasama dahil, kayang-kaya pa naman itong ganitong klaseng project. Kahit ako lang, mag-isa ay kayang-kaya ko pa itong gawin. Kung meron mang medyo, mahirap hatakin diyan ay nagpapasuyo na lang ako sa ibang mga, labor sa mga kasamahan ko. So, saglit lang naman at, siyempre konting pameryenda para siyempre ay meron ding pangpalubag-loob. So, inaayos lang natin at, tinatanggal yung mga tali ng, wire at para mabunot na at, eto naman yung pagka-wiring nila ay, maayos naman at madali lang siyang nabunot at ayan ay, inubos na nating, hugot yung mga wire na, dating nakaabang. So, yung mga aircon kasi ng bahay na 'to ay papalitan na siya ng split type na mga aircon. So, may additional nga tayong aircon dito, yung, sa living. So, split type din siya. Kaya nagpanibago na tayo ng layout. So, hindi na natin ginamit yung mga dating layout nung aircon. So, ngayon ay, ipagpatuloy ko naman yung, re-rewire nung mga outlet. So, nasa ground floor ako ngayon at, inaayos ko muna yung ibang mga, tubo na aking, wa-wiringan para, mamaya ay maging, maayos na yung, aking mga wire papunta doon sa mga bagong utility box. Kasi itong mga bagong utility box ay, nilagay lang ito nung mga kasamahan ko sa construction dahil nung mga time na yun ay, busy pa ako at, sila na ang naglagay nung mga utility box. So, ibabawas ko na lang 'yan dun sa kontrata ko. Ngayon ay ang ginawa ko ay, nagpalit ako ng GI wire. So, bale pinalitan ko ng GI wire yung, panghatak ko para mas, sigurado. At, 'pag ganito kasi na medyo malayo yung iba, kasi may malalayo kasing hatakin diyan, sinisigurado ko na hindi na siya mabaklas. Kasi baka, mabaklas siya kung, halimbawang, may mga ganito kalayo at hindi natin pinalitan ng GI wire baka delikado mabaklas, ayan. At, nakailang, piraso na rin ako nung mga outlet na nahatakan, ayan. So, ayan at, malambot lang naman siya hatakin. Maganda nga yung, maganda kasi hindi matigas o hindi masikip yung pagkagawa nung, dating wiring. Ibig sabihin maganda yung pagka-elbow nung, mga dating abang. So, etong,
mga ganitong, trabaho 'no, kasi nga, 'pag iba ang, tao o ibang electrician ang gumawa ay hindi natin masyadong kabisado yung, ginawa nilang layout o pagka-elbow nung PVC kasi nga, hindi natin alam kung sino yung, kung kasi matagal na panahon yon at buti na nga lang ay maayos din yung pagkagawa nung, electrician. So, um, ayan at, tapos na wiring-an yung nandun sa labas. At ito naman, nasa kwartong part ito. Ito ay yung kwarto ng, ah, guest room. So, ito yung isa sa problema ko kasi nga nung time siguro na nagtiktik yung mga kasamahan ko, hindi nila tinakpan yung tubo kaya nabarahan. Yung mga buhangin ay pumasok doon sa tubo, nagsiksikan sila doon sa, tubo hanggang sa umabot sila dun sa may part nung elbow kaya nung time na palitan ko na siya ng GI wire, hindi ko na siya mahatak ng mabuti. Then pinilit ko siyang hatakin. Nahatak ko yung mga dating wire na 3.5 pero yung, GI wire ko ay hindi sumama. Kaya problemado ako ngayon dahil, hindi ko na siya ma-wiringan at, ginagawa ko nireremedyohan ko sana siya. Tinatanggal ko paunti-unti yung mga barado o yung mga buhangin na pumasok doon sa, PVC para maipasukan ko na ng, GI wire. At isa sa mga paraan ko nga ay hinipan ko siya nung, gamit yung hose na maliit, 'yan yung level hose. Wala kasing, compressor, kung may compressor sana puwede yun na gamitin para bugahan ng hangin. At dito, natanggal ko naman yung mga bara sa part na 'to, sa elbow na 'to, kaya lang meron pa ring problema. Nung nilusutan ko siya ng GI wire, ayaw siyang tumuloy. Do'n sa grinder na 'yon, sa hanggang diyan lang 'yun halos umabot yung aking, GI wire 'pag, sinuot. So, ayaw siyang tumuloy, ibig sabihin baka nung time na hinatak ko yung, wire, lumang wire, ay may sumama papunta doon sa part na 'yon kaya hindi na mailusot yung, GI wire kahit anong gawin ko, hindi ko na siya mailusot. Kahit doon sa kabila ako maglusot hindi rin makalusot yung GI wire. Kaya ito yung mga challenging na part nung na trabaho naming mga electrician kapag, ganito yung problema ay mahirap siya resolbahin. Kaya mahirap talaga kapag hindi ikaw ang gumawa. So ayun guys, abang-abangan po natin kung mawa-wiringan ko pa ba yung ganitong, klase ng tubo o hindi na. So maraming salamat po at God bless everyone.